So meron tayo re-remap dito guys. Nagpalit lang ng pipe. At ang lakas ng pugak, namamatay pa. Okay. Oh, patay. Simula lang daw nagpalit ng pipe. So malaking epekto ng pipe sa kanya. So try natin i-remap. Tapos observe pa natin kung ano yung may improve bukod sa pugak tsaka namamatay. Marami nakaka-experience nito na mga nagpapalit ng pipe. So hindi naman siya sa pipe. Hindi naman siya sa brand ng pipe. Meron talaga na yun, umaabot sa point na namamatay, malakas yung pugak, lalo pag traffic, no. So ito, remap natin guys. Medyo malala talaga yung pugak niya, pero bago yun, kuha muna tayo ng horsepower, kung ilan yung horsepower na hindi pa nare-remap, para meron tayong baseline and maka-compare natin kung gaano ba kalaki yung in-improve. So hindi tayo nagbe-base dito lang sa kung gaano kataas yung horsepower after ma-remap. Ang pinaka-basis kasi natin dito is yung from baseline, from hindi pa nare-remap at yung na-remap na, kung ilan yung improvement, yung gain na tinatawag, tsaka kung gaano kung ano yung pinagkaiba nung graph tsaka yung improvement. So tara, kuha na muna natin, tapos pakita ko sa inyo. Ito guys, 17.4 horsepower with 13.7 yung torque. Yan yung result natin nang hindi pa siya nare-remap. So ngayon is kailangan natin siyang i-tune. Tignan natin kung gaano kataas o ilan ang magiging gain or improvement niya based sa numbers and based tayo sa graph. Okay, tara. Guys, tapos na tayo mag-remap. Ito, check na natin kung sisinukin at mamamatay pa rin ba. Steady AFR. Okay, pailawin natin para malinaw. Good na. So check naman natin kung ilang horsepower makukuha natin dito. Pero bago yun, ko-confirm ko muna kung tama ba yung lahat ng naging adjustment natin para sigurado. Tapos tsaka tayo mag resulta. Tara. Guys, na-confirm na natin and magre-resulta na tayo. Kuha tayo ng horsepower. Sa AFR natin, nasa 12.7 to 12.8 ang air and fuel natin. So, it's optimal. Tingnan natin kung mabisa. Alright. Ito na resulta ha, para alam niyo lang. Okay, resulta 17.4 yung di pa na re-remap, 13.7 yung torque nya. Ayan, ito siya sa graph. So ito yung run, para nakikita niyo lang, no? Ito yung run, yung kulay blue. Ito siya, from low RPM to high RPM. Ayan, laglag. Okay, ito naman yung na-remap sa horsepower, from low to high RPM. Okay, laki ng difference. So 19.2 horsepower compare sa 17.4. Then sa torque nya naman, ito makikita nyo rin. Ayan, ito naman yung improvement natin sa torque. Okay, from 13.7 to 14.6. So ayan, improvement. Hindi lang tayo basta nagbe-base sa horsepower lang. Ang tinitingnan natin dito is yung gain, kung nag-improve ba.
Kasi parang balewala naman yung tono natin nun kung di natin nakitaan ng improvement, 'di ba? So ayan, from 17.4 to 19.2. Then yung pinaka problem kasi dito rin ni boss is yung pugak, yung pinakita ko sa inyo kanina, and ayan, okay na. So ayan lang, bababa na natin to para may test drive naman natin sa kalsada at maobserbahan din. So tara. Ayan guys, nag-test drive na ako. So pa-test drive naman natin kay customer. Sa observation ko, smooth. Malaking bagay kasi talaga pag natutono. Nakaka-lessen din ng vibration yun dahil nga nagiging smooth yung takbo. So yun din yung observation ko sa kanya. So ayan, si sir test drive na. So ayan, pinapetest natin sa kanya high RPM, low RPM, tsaka mid RPM para bago siya umalis, kung mayroon man siyang maramdaman, i-check ko rin yun syempre. Ano? Malaki diferensya? Okay na ba? Okay na pala eh, bayad ka na. Bigyan natin si sir ng sticker. Alright, ayos na pre.